Nagtesting nga kaming mag-uling pagkatapos nakakita kami ng misteryosong sigbin. Boy! Naghahanap lang kasi kami ng gagamba kaso ang problema. Akala ko ibon lang na kumakaluskos eh. Doon pa lang sa may kabila, may nararamdaman na tayo. Nagtesting kasi kaming mag-uling sa pagbaka sakali na makakaipon kami ng pambiling bahay. Uuling na kami pre, kailangan namin maghanap buhay. Pero di namin inaasahan na ganito pala kahirap ito. isang kahoy pa lang, pahirapan na. Nagpalitan na nga kami sa pagputol na itong kahoy na ito. Mas mahal kasi ang uling ng gantong kahoy. Kaya kahit matigas, pinagtsatsagaan na namin. Maya-maya lang makalipas ang kalahating oras sa wakas na putol na ito. Isa na kaming puno pre, pang uling. Ilang sako na to? Tatlo na to. Estimate nga nung kasama ko nasa 3 sakong uling na daw etong kahoy na ito. Kaya pag nakasampu tayong ganto, 30 na sako na yun. Pagkatapos nga naming maputol ito, nagsimula ng dumilim. At dito na papasok yung stage 2. Unang bungad pa nga lang namin, ito na agad yung sumalubong sa amin. Di kami sigurado kung anong kulay ito, pero sigurado kami napaka-solid nito. Kung makikita nyo pre, nagkukulay pula na yung mga galamay niya. Maya-maya lang may nakita uli kami, kaso etong isa na to pre, medyo kahawig to nung nakuha natin noon. Kaso nga lang, kulay white yan. Yung dati kasi pre, kulay itim. Kalagitnaan na kasi ng August ngayon, at kung makikita nyo pre, talagang naglalabasan na yung mga gamo-gamo. Sign na kasi yan pre, na kapag naglabasan na yung mga gamo-gamo na yan, ibig sabihin magsisilakayan na yung mga gagamba. Ayoko naman gagamba, Makati. Maya-maya lang may nakita uli kami. Kaso etong isa na to pre, mukhang matapang to kasi nga gagambang mansanas to. Bihira lang kasi yung mga gagamba na nagbabahay sa mansanas kagaya nito. At kung makikita nyo pre, napakahaba talaga nan. Napakaganda ka ng kulay nito, pagkatapos napakahaba pa ng galamay. Napakalago din ng balahibo nito, kaya talagang tubo na lugi pa. At sa halos mahigit 1 linggo na panggagagamba natin, ngayon lang talaga uli kami nakakita ng gagambang sundalo. Kung makikita nyo pre, eto talaga yung pinaka-solid na nakuha namin. Akala talaga namin dire-diretso na to. Kasi nga pre, palaki na ng palaki yung nakikita namin. Pero sa kabila ng kaligayahan na ito, di talaga namin naasahan na dito na pala papasok yung pangatlong stage. Nalakas na yung ulan. Bigla kasi kaming inabutan ng napakalakas na ulan. Tumutodo na. Kaya nakapag-decide kami na sumilong muna dito sa may dahon ng saging. Naabot kami ng ulan pre, nasa bundok kami. Pinagmasdan lang namin sandali yung paligid pagkatapos nagsimula na kami sa paglakad. Baka kasi mamaya abutin pa kami nung mas malakas na ulan. Kaso di namin inaasahan na dito pala sa paglakad namin na to magsisimula yung isang trahedya. Boy! Boy! Wala talaga kaming idea kung ano yung nakanig namin, pero sabi ni Mang Ben, sigbin daw yun. Kasi lumalabas yan tuwing maulan. Maya-maya lang ay lumakas na yung loob namin dahil nakarating na kami dito sa base namin. Boy! Boy! May mabul sa amin. Nung una wala pa naniniwala sa amin, pero nung pinanood namin tong video na to, dun pa lang sila natauhan. Nagmatsyag din kami sa paligid kasi baka mamaya may nakasunod pa. Sabi ko na wag tayo nalakad, tatatlo tayo eh. Hindi, akala ko ibon lang na kumakaluskos eh. Doon pa lang sa may kabila, may nararamdaman na tayo eh. Lala, yung last na to pre talaga, di na kami mauulit magbundok. Lala. Di na lang namin pinansin yung mga nangyayari dito. Wala kasi kaming ibang no choice kasi nga pre, nasa bundok kami. Kaya nakapag-decide kami na dito na magpaabot ng umaga. Napakadelikado na kasi kapag lulusong pa kami. Kasi kung makikita nyo pre, napakataas talaga na itong pwesto namin. Talagang halos kapantay na namin yung mga ibang bundok. Pero wala namin pa dyan, basta sa bawat pagsuot namin sa gubat, lagi namin baon-baon ang nag-iisang payo ni Mang Ben. Ang lahat ng bundok may daan yan. Kaya pag nakakita kayo ng multo, takbo.